Okay mga kapatid, meron pong ibinasurang kaso laban kay BP Sara. Basahin po natin dito, ibinasura ng Department of Justice ang reklamong inciting to sedition laban kay BP Sara Duterte dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Si DOJ ha? Ibinasura ng DOJ Panel of Prosecutors ang reklamong inciting to sedition, pag-uudyok sa sedisyon o pag-aaklas laban sa pamahalaan na unang isinampa ng National Bureau of Investigation, NBI. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kulang sa lakas at walang sapat na prime facie evidence, sorry kung mali yung pagbasa ko, o matibay na batayan para ituloy ito sa korte dahil mataas ang pamantayan ng ebidensya na kailangan sa ganitong uri ng krimen. Saan nag-ugat ang kaso? Nagsimula ang legal na usapin ito matapos ang kontrobersyal na naging pahayag ni BP Sara sa isang panayam. Sinabi niya noon na nagkontrata siya ng tao para itumba si President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya naman ang unang mategi o mapatumba. Ayon sa depensa ng Vice Presidente, ang kanyang pahayag ay binigyan lang ng maling kahulugan at tinanggal sa tamang konstekto. Ay, sorry, nabulolo tayo mga kapatid. Ang original nating panonoorin, syempre galing po sa ating Balitang Pinoy TV, mananagot, gabaan malala, taong bayan namulat. Sorry. Breaking news, kakabasok lang, Pinas latest news. Ito siguro yung pilit po nilang itinatago itong flood control na paimbestigahan, pero ang ating Panginoon ay talagang nananatiling pinapakita kung ano nang nangyayari sa Pilipinas. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Ano ito alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga audience ko dito sa Don Mar TV, kailangan ninyong maintindihan ito kung gaano po kaimportante ang bumoto ng isang leader. Tama. Tingnan mo ngayon. Bumoto tayo ng isang leader. Ako, guilty ako dyan ha. Bakit bumoto tayo kay BBM? Kasi, nadala tayo eh. Kasi si BP Sara eh. Hindi. Wala naman din plano kasi si BP Sara tumakbo ng presidente. Pero sana kung siya yung tumakbong presidente at maglaban sila ni BBM, panis siyang si BBM, no? Budol tayo. Pati si BP Sara nabudol. Binoto natin ng isang leader kagaya ni BBM na hindi marunong. Correct. Pati mga secretaries na mga pinili niya, hindi marunong. Kasi hindi nga marunong yung leader eh. Kasi kung kagaya ka lang na leader na kagaya ni former President Duterte na marunong, alam mo kung sino yung mga i-appoint mong mga secretaries. Ito, magaling ito si Delbra, magaling ito si Muriel Dea. Naalala ko nga nung nito si Dizon, nagagalit siya, mura siya ng mura sa DPWH kasi nga daw yung espalto na daw ng baha, ganito, ganyan. Siyempre, di ba kung gagawin mo yung mga drainage, etc., yung tubig daw po ang nagpasira doon sa espalto. Bakit espalto ang ilalagay mo? Gayong alam mong flood control lang gagawin mo or drainage, di ba? Ibig sabihin, tubig po yung mga dadaloy doon. Pero nung natunaw, galit na galit. Hindi ko nga alam kung galit-galitan o talagang sadyang syunga-syungal lang eh. Yun lang Kasi pinagawa mo yan, may engineer siguro dyan o kaya may mga matatalinong tao dyan para gawin yung mga drainage, etc. Diyan po sa EDSA. Ayon ho sa pagkakaintindi ko, ano yan, tinapal-tapalan lang, ni wala man lang engineer, wala man lang nag-asikasong mga matatalinong tao na kapag inano ng tubig yan, espalto nga eh. Alam nyo palang tubig ang kalaban yan pero bakit yan ho ang inilagay ninyo sa EDSA? Naalala ko lang no? Tuloy ho tayo mga kapatid, no? Alam mo, di ba, nung panahon ni former President Duterte, bawat secretaries na ina-appoint ni former President Rodrigo Roa Duterte may kinaugnayan po sa pang-araw-araw na buhay natin. Yes. At nararamdaman natin. Ayan na. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Don Mar TV. Okay? Sana ang pag-usapan natin ngayong araw na ito at ang inaabangan natin ay yung impeachment ni VP Sara sa Senado. Pero ang usap-usapan, wala raw impeachment ngayong araw na ito kasi raw dahil sa nangyari sa NCR na nagkaroon ng matinding ulan at nagkaroon po ng baha ang iba't ibang parte ng Luzon. Okay? So,
cancel raw itong impeachment ni trial ni VP Sara. Mabuti naman. Kasi ang Pero kanina, dahil wala daw ulan sa kanila, tinuloy nila, no? pag-uusapan natin, itong video kung saan in-interview po itong si Professor Malutikia Oh. dito sa SMNI. Oh. Kung saan ay ang naoobserba natin, sabi ni Professor Malutikia, itong mga prosecutors, meaning to say, itong mga kongresista na mga tutol dito sa natutol naman, itong mga nagsusulong dito sa impeachment ni VP Sara, si Nadi Lima, Okay, tuloy. sila Luistro, sina Ridon, ang daming mga pasaway dyan na mga congressman, congresswomen, congressman and congresswomen, hindi na sila puro mga pasaway yung mga prosecutors. Ano ba ang ibig sabihin ni Professor Malutikia? So, 14 days na, no? Total. Tama ba? Kasi kanselado ngayong kahapon, tas kanina. Then bukas, mayroon na naman. Ano na naman kaya? So, lahat puro palpak. Walang pumapasok. Sa pagsasayang lang talaga ng panahon at oras. Dapat ho talaga tutukan ho yung sa flood control issue. Dapat po may managot. May baso-basura na nga. Ang dami-dami na. Pero tinutuloy talaga nila yung impeachment. Ano? Wala talaga tong presidente na to. Imbis na ipahinto niya Huwag mo nang unahin yan Meron pong napansin sila na noong nagtagal itong impeachment trial ni VP Sara, napaghalataan ni Professor Malutikia na hindi po handa ang prosecutors dito sa impeachment. Kung ano-ano na lang kasi yan parang nanggugulo na lang sila. Para sa akin parang gulo-gulo na lang, parang sige, ganyan na lang gawin yung impeachment para makalimutan na nila yung flood control. Yan. Kaso nga lang, hindi natutulog ang Diyos. Gumagawa po ng paraan. Ayan, bahana naman. Pinapatunayan lang po na totoong may Panginoon at pinapakita niya yung mga kapalpakan ng administrasyon ngayon. Di ba? Yan po ang ating pakikinggan ngayon. Kasi napapansin po ni Okay, Professor tuloy-tuloy tayo. Malutikia na hindi po sila handa dito sa defense ni VP Sara kasi sobrang magaling talaga ang mga lawyers ni VP Sara. Naman. Kasi ngayon, nag-trending ngayon sa social media, itong si Attorney Powa at itong si Attorney Kaponan, lahat na siguro ng mga mainstream media, pinipilit na ikinukumpara itong si Attorney Powa at itong si Attorney Kaponan. At laging nababanggit ng mga ilan sa mga interviews na sobrang galing ni Attorney Powa. Okay? Ngayon, ikukumpara natin si Attorney Powa at itong si Attorney Kapunan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Okay? Bakit ang layo-layo nitong si Attorney Kapunan kahit sinabi nila na batikang lawyer raw itong si Kapunan, pero kung ikukumpara mo itong dalawa, lumalamang po itong si Attorney Powa. Okay? At kung sa grupo naman, sa grupo ng defense team at sa grupo ng mga prosecutors, lawyers, Wala yun. makikita mo talaga na itong Wala yung mga prosecutor doon. Wala. mga prosecutors, lawyers, at itong mga congressman na ito, they are very insecure of VP Sara's lawyers na mga bata. Yes. Hindi nila maa-accept na talo talaga sila when it comes to debate on the yung line of questioning kung Kasi akala nila, nung mga, kasi nga matatanda na sila, akala nila yung mga style, unang panahon pa rin. Ngayon kasi mga kapatid, napakagaling po ng mga lawyer ngayon, yung mga attorney po ngayon. Magagaling ho ngayon, lalo na yung mga defense team po ni VP Sara. nagko-cross-examine sila sa mga witness. Tuloy-tuloy tayo Very mga clear. kapatid. Nakukumpara mo talaga. So yan, mamaya pag-usapan natin yan, pakinggan natin si Professor Malutikia. Tayo po'y himay-himayin natin ang mga galawan ng prosecutors at itong defense team ni VP Sara. Mamaya pangalawa nating pag-usapan, nag-trending ito. Itong si Vince Dizon. Ngayon lang, nagpapa-press con sila, no? Itong administrasyong Marcos. Na tinanong itong si Dizon, patungkol po dito sa mga contractors, no? Hindi lang contractors, mga contractors. Tinatanong ngayon si Vince Dizon kasi maraming galit dito ngayon kay Vince Dizon kasi ang style kasi dito ni Vince Dizon, daldal lang ng daldal sa kanyang bibig. Okay? Kapag merong ito si Vince Dizon, mahilig siya na kapag ang camera nakatutok sa kanya, pamura-mura ka agad. Ano ba ito? Nasaan ba ang mga contractors dito? Ganyan. Mumurahin niya ang mga contractors. Mahilig si Vince Dizon ng ganyan.
Kaya ang daming mga nagagalit sa kanya na taong bayan kasi mura lang siya ng mura, wala namang effect, hindi naman nagtagumpay, baha pa rin. Di ba? Alam mo, Vince Dizon, huwag ka na lang magmura. Okay, huwag ka na lang magmura kasi yung mga mura-mura mo, hindi naman umepekto, baha pa rin eh. Bumabaha pa rin. Oh. Kasi tinatanong siya dito sa sino-sino ba itong mga contractors na ito na qualified na magtrabaho sa gobyerno? At sino itong mga contractors na ito na humaharap ngayon ng mga kaso ng mga kapalpakan nitong ginagawa nilang flood control? At sino itong mga blacklisted na ito? At napapansin natin, hindi niya masagot. Hindi nga niya mabilang ang exact numbers kung sino itong mga contractors na ito na pasado na magtrabaho sa administrasyon at sino itong mga contractors na ito na dapat kasuhan. Okay? Mamaya ipapakita natin yan kasi may connection po ito sa araw-araw nating buhay. Kasi kung hindi po natin ito alamin, kung hindi po natin ito maiintindihan, hindi rin natin maiintindihan bakit lagi na lang bumabaha dito sa bansa natin kada taon. Walang tigil na yan eh. Hanggat hindi natin maunawaan itong mga kapalpakan, itong mga secretaries ng administrasyon, wala. Tuloy-tuloy itong baha na ito. Kasi ano ito eh, alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga audience ko dito sa Don Mar TV, kailangan ninyong maintindihan ito kung gaano po kaimportante ang bumoto ng isang leader. Tingnan mo ngayon. Bumoto tayo ng isang leader. Ako, guilty ako dyan ha. Bakit bumoto tayo kay BBM? Kasi nadala tayo eh. Nabudol tayo. Pati si VP Sara nabudol. Binoto natin ang isang leader kagaya ni BBM na hindi marunong. Pati mga secretaries na mga pinili niya, hindi marunong. Kasi hindi nga marunong yung leader eh. Kasi kung kagaya ka lang na leader na kagaya ni former President Duterte na marunong, alam mo kung sino yung mga i-appoint mong mga secretaries. Ito, magaling ito si Delgra, magaling ito si Mel Aldea. Alam mo, di ba, nung panahon ni former President Duterte, bawat secretaries na ina-appoint ni former President Rodrigo Roa Duterte may kinaugnayan po sa pang-araw-araw na buhay natin. At nararamdaman natin, when it comes to war on drugs, Senator Bato ang nag-lead doon, di ba? Nararamdaman natin, safe ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Hindi siguro safe sa mga jadik, pero safe sa ating mga inosente na mga ordinaryong Pilipino. That's one of the example. Mamaya, ipapakita ko yung video ni Dizon, magre-react tayo ha, sabay-sabay nating panoorin ang kapalpakan nila. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin i-play itong mga video na ito, paki-like muna at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, okay? Kung nakasubscribe kayo sa akin, updated pa kayo sa pang-araw-araw nating mga breaking news, mga trending na mga balita, no? So, kaya subscribe na kayo dito sa Don Mar TV, okay? So, heto, unahin muna natin itong si Professor Malutiquilla. Kung saan, ine-emphasize po ni Professor Malutiquilla, gaano po hindi handa ang mga prosecutors, sina De Lima, sina Luistro, talo sila sa defense team ni VP Sara. Ito po, panoorin natin at magre-react. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, may interpret mo siya na iba. Opo. By the way guys ano pala, ihirit ko muna ito. Sa mga nagtatanong lagi, no? Ito pa pala. Hirit muna natin. Sa mga nagtatanong dito sa Tumblr na ito, ayan yung link ha. Ayan yung link. Ito yung Tumblr rin gamit ni VP Sara. Okay? Ito yung tumbler na ito, kapag lalagyan nyo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. Okay? Lagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit yung kape nyo. Okay? Maganda po ito kung maglalaro kayo ng pickleball, basketball. Sinasabing mabait masyado si Attorney Pao kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecute? Kasi kinukumpara ngayon itong si Attorney Powa at itong si Attorney Kapunan. Napapansin ko kay Attorney Kapunan, she is very insecure kay Attorney Powa.
Kasi si Atty. Powa, very gentleman, bata, tapos matalino. Itong si Atty. Kapunan, siguro mabait, siguro magaling siguro siya sa panahon niya, pero kung pagbabasihan po natin ang impeachment ngayon, si Atty. Kapunan pasaway. Sorry ha, sa mga dilawan at sa mga loyalista, si Atty. Kapunan sablay. Yung mga birit niya, wala, parang corny, yung mga jokes niya corny. Yung ang dilim. Corny. Pasensya na ha, pero ano talaga, kung ikukumpara mo si Atty. Kapunan at si Atty. Powa, dito mo ang layo eh. Makikita mo si Atty. Powa, talagang nakafollow po sa batas, sa legality, no, ng pinag-uusapan. Tapos very humble, tapos ano pa siya, very gentleman, tapos very professional, no, sa kapwa niya, the opposition niya, yung kadibati niya, very talaga. Every time na sabihin niya with all due respect kay ganun ganyan, hindi ka talaga magtatanim ng galit kay Atty. Powa kasi sobrang bait niya. Pero kung ikukumpara mo dito kay Atty. Kapunan, she's doing the opposite. Kung ano ang nakikita mong maganda na asal dito kay Atty. Powa, ito naman si Atty. Kapunan ang the opposite side.